Okay, ito yung kwento. Dali, kompleto na ba yung kwento ko? Kailangan ko na palang umuwi. Hindi dahil sa 69 volts na lang ako, kundi dahil magwe-welding pa ako. Kaya pa kaya sa oras. Saan kaya ako lumabas? Saan ako lalabas? Woo! Saya. Ito ba ako? Hindi pa pala ako nakatali. Tali tayo ng helmet. Ganda ng view. Wow. Meron pa akong isang pupuntahan sa Tanay yun. Bukas na. Okay, bukas na. I-weldingin ko muna to. Putang ina. Nung in-adjust to kanina, nung hinigpitan to, umikot talaga yung yung nut. Putik, hindi pa pala naka-sheets. Umikot talaga yung nut. Naipihit niya. Sabi, lumuwag talaga siya. Yan, sabi nung, teka, wala tayo sa gitna. Wala tayo sa hulog. Hindi pa tayo medyo flat surface. Flat surface! Walang handbrake ito eh. Wala rin cambio. Kaya pag hihinto ka, tapos yung part nito kung gagana man, siya, ang tawag nun, hindi lang gagana yung silinyador kapag nakapark. Hindi kasi gumagana yung part nito eh. Kaya 69 volts, panis. Kapag uwi ko, mag-gym na ito, magwe-welding pa ako. Mag-gym na lang kaya ako. Kasi pag umuwi ako, at hindi ko ito na-welding, hindi, umuwi ko ito, oras na? 4 o'clock, 4:30, sige. Ucha, tapos charge, tapos labas. Hindi pala. Kailangan huwag makakalimutan to. Huwag ko makakalimutan tawag nun. Hindi ko pa pala nakakapa yung hub nito. Kailangan huwag mong kakalimutan bunutin yung battery bago weldingin. Kundi sira battery at ECU. Dalawa pala gagawin ko rito. Hindi ina-advise na weldingin ko eh. Nung tawag na ito, nung parang head mechanic nila. Ayaw niya i-advise eh. Parang masyado raw advanced step. Kailangan muna, ano ba sabi yung step niya? Buksan, check up daw muna baka tumuluwag. Tsaka ayaw niya ng knuckle bearing. Gusto niya regular bearing lang daw. Ano ba decision ko? Pag masama kasi yung pagkakalubak, lumulubog siya. Saka yung vibration, ganyan. Hindi ka naman pwedeng hindi malubak.
Ano ba unahin ko pag uwi? Yung sa preno o yung sa T-post? Parehas importante. Bilis na lang ng kilos. So ganoon, sasama mo lagi parati yung pag-maintain ng sasakyan. Kasi malaki naman siyang pakinabang eh. So mamahalin mo rin siya. Show love to your horse. Feed your horse. Let your horse rest. Diba? Make sure it doesn't get sick. Ano ba? Vitamins ba? Para ano? Kasi sa dog, wala nang vitamins yung dog ko eh. I just feed them twice a day. Pinaka ano na yung once. Sa may merienda pag andyan ako sa bahay. Oh, tapos tubig, ganyan, huwag mawalan ng tubig, ganyan. Dati nagpapaligo ako pero naubos yung buhay ko, 4 yan, no? Paliguan mo yung araw-araw, bali sana kung mabait paliguan lahat. Merong isa doon yung itim. Putek, kagatan yan bago mapaliguan. O kaya uutuin mo muna, o kaya huhulihin mo yung unexpected from behind. Nasa YouTube pa kaya yun? Merong classic na YouTube video. American Filipino siya sa about packing PACKING packing. Sabi niya pinakamahirap daw sa Tagalog balutin, di ba? Shucks, tama ba 'to yung nadaanan ko? About packing. Tama ba 'tong dinadaanan ko? Tama naman. So video yan about packing, sa Tagalog pagbabalot o re-repacking eh. Yung pronunciation na pagpapack ng rabbit, ganyan, you have to make sure he's not looking and you pack them from behind. Ewan ko kung ano pa yun. Kasi yung mga era na hindi pa mahigpit sa YouTube eh. Yung mga era na nakakakita ka pa ng mga gory videos sa YouTube. Tutuloy ko lang kung maganda ro. Alam ko na kung bakit to yumuyukog. Kasing elbow ko, binabali ko eh. Ganon. Binabali ko yung elbow ko. Nagtataka ako, bakit ako nakayukog? Advice, kanina may napanood ako sa YouTube na dapat daw ganon. Wag mo isasampay yung kamay mo. Dapat bali yung elbow mo para magaan yung hawak mo sa manibela. Kasi kung mahigpit nga naman, mamamanhid yan eh.
So, mabilisan lang to. Pag uwi, welding, linis ng preno sa harap. Tapos, gym. Yan. Hindi pwede unahin yung gym kasi gym pwede namang gabi. So, kanya kapag ang tawag sa akin, hindi naman ako entrepreneur eh. Tawag sa akin, freelancer. Ayan, pag freelancer ka, ikaw gagawa ng sarili mong schedule.
O yun o, from 69 to 68 tumunog o. Very random.